Okay, good day sa lahat ng mga subscriber and mag-subscribe pa rin at followers and viewers. Ang topic ko ngayon ay attitude ng bawat Pilipino, ano? So, bago ko nga pala ipagpatuloy yan, yung na-discuss ko kahapon na regarding sa bangkang demokrasya sa struktura, in preparation for in case of any situation arises sa bansa natin. Ito yung mga number na kung saan kayong area, doon kayo tumawag. Mayroon tayong regional commander, mayroon tayong area commander. Luzon, Northern Luzon, Southern NCR, Southern Luzon, Bisaya, Mindanao. Ano? May mga nabanggit ako pangalan kahapon. So ito yung mga maling number na nabanggit ko kahapon. So, si Major Rolis Saberon, ito yung number niya. 0906 32 59308. I repeat, 0906 32 59308. So, siya yung Region 4A Commander, sa Region 4A Commander. So, diyan kayo tatawag kung under Region 4A kayo. Okay. Kay Attorney Goodis, kay Attorney Goodis. Ito yung number niya, 0966 087 7630. I repeat, 0966 087 7630. So, siya yung Regional 8 Commander, Region 8 Commander. Pero at the same time, siya pa rin yung acting sa Bisaya area, So doon kayo tumawag sa kanya pag taga Bisaya kayo. Okay. Si Aram de la Cruz Kaumar, dating commander ng NPA ito, Aram de la Cruz Kaumar, siya yung commander ng Palawan, So ito yung number niya, 0981 46 15987. Ulitin ko, 0981-4615-987. So, yan yung mga commanders na nabanggit ko, na mali ang mga number ko. Okay. So, ang topic ko dito, ano ba ang problema talaga natin? Sino ba ang problema? Yung politician o yung butante? Ang nakikita ko dito, parang tayo ang nag-contribute sa pagkakurap ng mga nasa gobyerno. Kasi ayaw nila ang topic Ayaw ang topic nila korupsyon. Mas gusto nila ang topic politika. Politika ang gusto nilang topic, hindi korupsyon. So, for example, dahil malakas ang Duterte, gusto lang Duterte ng Duterte tayo. Pabor ng pabor kay Duterte. Yun ang gusto natin. Laban-laban kay Marcos. No question ako doon. No question ako doon. Pero kung mali, dapat punahin natin. Dapat punahin natin pag mali. Wala tayong dapat kinikilingan. Ang mahal natin, yung bayan natin. Ang bayan natin dapat mahalin natin. So, yung bayan natin ang mahalin natin. So, ganun dapat tayo. Hindi politician, Katulad nitong mga Marcos, tinulungan natin makaangat sila para baguhin ang image ng ating mga Marcos, ng Marcoses. Alam mo, mula nung matalsik si Marcos Sr., talagang down na down siya. Gumanda lang ang pangalan niyang Marcos sa panahon ni Duterte. Inangat niya ng konti, binigyan niya ng importansya dahil idol nga ni Pangulong Duterte ang Marcos Sr. Pero itong Marcos Jr., wala siyang nakikitang maganda. Kaya pala pag si Pangulong Duterte, tiningnan mo siya, pag nagpigura sa tao ng binabaliwala niya, sa isip niya, walang kwenta itong tao na ito. Wala itong leadership, walang kakayahan. Napapansin ko yan Pero ang babanggitin ko lang kay Bongbong Marcos, kaya nakapokus na kay Bongbong. Pero may ibang presidente na
Ang tingin niya lang wala naman to nagawa. Okay. So, si Pangulong Duterte, pinalibing niya, tapos ngayon, pero wala tayong magawa kung nagkaroon sila ng hidwaan, ang Marcos Jr. at saka Duterte Sr. Ano? Wala tayong magawa kasi politika. Pero tingnan natin ang mali. Ako, Marcos loyalist ako hanggang ngayon. Pero mas mahalaga sa akin ang bayan. Dahil ang nakikita ko kay Marcos ay mata pobre. Baliwala sa kanya. Kaya mayroong isang sundalo na nag-chat sa akin noong pa man bago tumakbo. Talagang galit na galit siya. Ngayon, yung mga accusation niya at kinumpirm niya nito lang linggo. Alam mo sir, si Pangulong Marcos Jr. Na-assign ako sa bahay nila mismo. Tamad yang si Marcos Jr. Tamad. At mahilig sa pasyalan niya. At ang tingin niya, ang kilala niya lang ay mga oligarchs. Wala siyang belief sa mga, halimbawa sa sundalo. Kasi dala niya pa yung Marcos mentality senior Walang halaga sa kanyang mahirap. Kasi nga, lumaki nga na oligarch siya Sabi nga ang dami ng officer na tumulong sa kanya, vice president, tumulong ang mga retired officer kasi nakasama ang kanilang ama, ang kanyang ama. Nito rin, maraming general, maraming officer nag-ipon-ipon, sumuporta kay Marcos. Isa na dyan si General Macanas. Isa na rin ako dyan. Pero ngayon, number 1 kaaway ni Marcos, ni General Macanas. Paano? Sinungaling nga siya. Sinungaling. Isa pa, ito kay Colonel Samonte, o General Samonte. Ang tagal na nila nagsama, mula pa tiniente hanggang nag-vice president siya. Kinampanya siya sa vice president. Gumastos si Colonel Samonte. Ngayon, tumulong kami 6 million. Wala nga recognition, hindi nga ni-appreciate. Ito na si Sir. Tuwang-tuwa na siya na kinakausap, binubula siya. Pero hanggang ngayon, hindi binibigyan ng position. Dahil ayaw ng First Lady. Kaya dapat lang talagang kakasamahin mo ito. Pakita mo ng gilas ang First Lady, hindi Bongbong Marcos. Kawawa naman si General Samonte. Hindi niya binigyan ng pagkataon na very close naman sila pag tinignan mo. Napakawalang hiyang na ito. Ito ating Pangulo. Ang tingin niya sa mga mahirap. Mahirap lang talaga. Kung yung physical manpower at tulong mo, walang kwenta sa kanya. Kung nagbigay ka ng pera, makikita niya yun. Pero although hindi naman talaga siya ang nag-iisip niya, di First Lady, kaya wala tayong magagawa. Pero balik tayo. Ayaw nang talaga ng Pilipino ang usapang korupsyon. Gusto nila politika lagi. Ano ba yan? Ang dulot ng gulo ng bansa natin is korupsyon. Nangnanakaw sila para sa sunod na eleksyon. Ito yung nakakalungkot sa atin. Ayaw natin ang matutukan ang korupsyon. Kaya nga sabi ni Commander Dado, anong Commander Dado? Yan ang tawag ko ngayon na pag nagkaroon ng junta o kaya ang lahat ng mga korap, lilitisin namin. Lilitisin namin. Pero minsan, naisip mo, marami na tayong panawagan, ayaw pa rin nila. Mayroon pang bumabatikos. Kaya iniisip ko, manahimik na lang ako para walang magalit sa akin. Maraming nagagalit sa akin Politika daw ako ng politika. Hindi nga ako politika. Nasa neutral ako hanggang ngayon. Marcos loyalist pa ako.
Ha? Marcos loyalist ako. Pero mas mahalaga sa akin ang mga Pilipino, ang ating bayan. Yun ang mahalaga sa akin, mga kaibigan. Ha? Yun ang mahalaga sa akin, yung ating bayan, ang ating kababayan. Ano? Okay, bagoy ko nga pala, ibang topic ko. Ano? Dito naman sa pension ng military. Minsan ayaw ko na rin, kasi marami rin bumibira sa akin, kasi ito nga may nagsabi sa akin, pero although mga isang enlisted personnel nito ng Special Forces pa. Yan. Hindi ko malaman kung talagang galing sa kanya yung galit niya sa akin or inutusan sa kanya ng mga amo. Dahil yung akin daw sinasabi, patunayan ko daw ng patunayan. Ito na lang sasabihin ko sa inyo. Mula 2020, na bumabanat ako sa corruption, kung may mali ako sa batas, nakakulong na ako ngayon o may kaso ako ngayon. Yan na lang tandaan nyo. Kasi, although yung mga nag-remind sa akin, ingat lang ako. Baka magkakaso ako. Salamat. Mga ganong paalala. Pero ituturuan nyo ako na mali yung sinabi mo, patunayan mo, ay ito na lang ang masasabi ko sa inyo. Kung mali ang ginagawa ko, matagal na ako may kaso o nakulong since 2020. Ang lahat ng binibigkas ko ay pinag-aaralan ko. Kung ito ba'y in violation to our Constitution, in our law, o ito ba'y pumapasok sa freedom of expression, opinion. Ang gagaling kasi minsan natin magsalita Pero sana, yung salita ninyo, sa kanya ako banata pag ako nakulong o ako nagkakaso. Tsaka kayo magsalita ng ganon. Dahil may mali na ka talaga. Pero kung kaso pa lang, hindi pa rin mali. Hindi pa rin mali kasi hindi pa guilty. So, ganon. Ang gagaling natin Kaya minsan naisip ko, pero ito nga pala, itong mga officer na ito, hindi ko malaman nga kung sagalin lang sa kanya o mga dikta ng kanya mga amo na mga corrupt rin. Sorry doon sa mga tinatamang ko, yung corruption sa atin, na para lang sa ating movement, hindi yan problema. For example, out of the budget, kasi tama lang yung budget na release natin para sa opisina. Pero kailangan mo magkaroon ng high moral sa tropa mo. Kailangan mo may mag-flexibility ka para lumakas ang sundalo natin. Okay yun. Pero kung kailangan mo magnakaw para pambabae mo at pang-uwi mo sa pamilya, ay hindi, dyan tayo hindi magkatundo. Pambabae mo at corruption. What I mean, para sa pamilya mo. Pero mayroong situation kasi na yung pambabae, parang relaxation, normal sa mga kakalalakihan yun. Pero yung binabahay mo na yung babae mo, ibang usapan na yun, saan galing yung pera. Kaya sa mga MUP, dalawa lang ang dahilan para magnakaw ka. Dalawa. Para magnakaw ka. Una, pambabae mo, or sabihin na natin sa bisyo mo. Bisyo na lang para hindi brutal. Pangalawa, para sa pamilya mo. Ito naman pamilya, very proud kasi tatlo-tatlong coach, tatlo-tatlong sasakyan, magarang bahay, di kalidad siya kumilos. Yan yung gusto nila. Pero galing sa nakaw.
Pero pag politician, tatlo. Ha? Tatlo. Sige nga, kung alam mo yung sa politician, tatlo ang nanakawin nila. Ha? Una, katulad yung paliwanag ko kanina, the same yun. Isama ko nga pala yung mga government employees, hindi lang AFP, government employees, excluding ang politician, ibang topic sa politician. Government employees, down the line, dalawa, bisyo at saka sa pamilya. Sa politician, tatlo. Ano yun sa tatlo? Sige nga. Sige nga. Okay, para hindi tayo magtagal. Pero mag-comment rin kayo kung tama mo sinasabi ko, mali. Okay. Una, yung dalawang sinabi ko nga pala, 1 and 2. Ang pangatlo, pera para sa susunod na eleksyon. So, pera sa susunod na eleksyon, nag-iipon yun, nagnanakaw yun, para ibigay rin sa taong bayan. So, okay lang yan kasi binibigay sa taong bayan. Kaya nga sabi ko nga, involved dito ang botante sa mga kalukuhan sa gobyerno. Ha? Involved ang mga botante. Pero hindi ko sinasabi lahat, ha? Yung naghingi lang ng pera. Yun yung pangatlo, magnakaw para gamitin sa sunod na eleksyon. So, sino ang nagsulsol sa politician para magnakaw? Hindi ang botante, di ba? Pwede ko sinasabi lahat, pero majority. Kasi mabigat sila ng, sabihin natin 5,000. Yung 5,000, isang buwan lang yun. Eh, paano kung presidente, di 6 years yun? Ngayon, kung mga lokal, 3 years, kung hintayin yung 5,000. Di ang laking logi, di ba? So, ganun ang ibig ko sabihin mga kababayan ko. So, sana, tayong mga Pilipino, magkaisa tayo. Kung may nakikita tayo na mga mali, ilabas natin. Huwag nating, kasi ang problema kasi, kahit na mali ang ginagawa ng amo mo, doon ka pa rin. Kahit mali, doon ka pa rin. Kasi para may malapitan ka lang. So, siyempre, sino may kasalanan? Di botante. Okay, simulan natin sa kapitan. Ha? Sa kapitan pa lang. Ha? Ang kapitan ngayon, doon sa mga highly urbanized barangay, hindi sweldo ang habol nila, kung hindi power and money. Dahil pag may power ka, maraming perang darating sa iyo. At lahat ng government project, mayroon siyang lahat ng kapitan halos ngayon, mayroon silang construction company. Kung hindi man sa kanya, iba ang pangalan, pero siya pa rin ang may-ari nang hindi alam ng kababayan niya. So, ganun yun. So, lahat yan, barangay captain, may mga construction company. Ha? Dito lang sa barangay San Luis, Antipolo City, o anumang barangay, kayo nang bahalang maghusga. So, sa mayor, ganun rin. Governor, ganun rin. Sa presidente, ganun rin. Okay. Pero at least, ang politician, medyo bumabalik sa taong bayan. Pero yung mga government employee, hindi na babalik. Kasi doon lang naman sa dalawa. Di ba? Kaya walang may babalik. Okay. Nakalimutan ko sa PGMC na nawala ko. Ito, gusto kong tanungin lahat kayong mga pensioner, lalo na ang widows. Lalo na ang widows. Kasi napansin ko ngayon, marami na nakatanggap, kaya kukunti na lang yung nagpa-follow up sa akin. Dati, left and right, front to rear, wala nang tigil katatawag. Ang hiling pa naman mag-chat, ang hiling pa naman mag-text. Hindi niya alam, ako lang ba kausap ni sir? Ako bang lang kausap niya? Pag walang sagot, dapat nag-initiative na tawag. Pag hindi nasagot, ibig sabihin, magtiis lang. Kasi hindi naman nakatulad ng PGMC na halos hindi nasagutin yung tawag nyo. Ha? Hindi ko lang masagot yan kung may ginagawa ko na hindi ko pwedeng iwanan. Or nag-driving ako sa delikadong sitwasyon. May mga driving kasi na
okay lang makipag-usap kasi walang left and right kang tinitingnan. Kumbaga, diretso lang. So, walang problema yon. Kasi, wala kang inintindi. Now, gusto kong malaman sa inyo, ituloy ko pa ba ang ombudsman o hindi na? Kasi halos dalawa na lang kami iniibilin ang nagpapakahirap dito at gumagastos. Ha? Kami lang dalawa ang nagpapakahirap gumastos dito. Yung iba, wala. Kumbaga sa Ilonggo, dawat limpyo na lang eh. Hindi ko maintindihan. Pero ang tanong ko dito, hindi yun. Ang tanong ko ba ito, kailangan pa ba natin ituloy sa ombudsman? Kasangga ko pa ba kayo? O hindi na? Ako na lang mag-isa. Kasi ngayon, na-analyze ko, marami na pinagsabihan ang PGMC. Huwag kayo maniwala sa gunggong na mitran yun. Hindi naman siya nakakaalam. So, yung mga may kulang sa kalaman, maniniwala kagad. Ang iba tinatakot. Yung iba nakatanggap na. Kaya, ang bandang uli ito, baka maiwan lang ako sa iri. Ang gagaling natin magsalita, pero ipagtanggol nyo lang sa Facebook, hindi nyo magawa. Na ako'y binabanatan na ng binabanatan. Nagkataon lang, nagdebate kami sa ibang bagay, pero ang purpose nun, galit siya kasi ayaw niya matapik ang korupsyon. Dahil nadadama yung boss niya. Ha? May isang kernel nga dyan eh. Nagyabang sa kanya mga amo eh. Ha? Mga amo niya. Binanatan niya. Hindi lalong lumala. Dapat sana sinabi niya, Segundo, baka pwede naman makiusap sa iyo, ganto. Walang problema yan, sir. Nakiusap ka eh. Pero ang approach niya, Segundo, patunayan mo sinasabi mo. Segundo, kung ganyan, mayroon ka bang ebidensya? Marami na nagagalit sa iyo. Ay, di po, Tres. Lalong ituloy ko. Diyan ako nabubuisit. Ang tatapang natin mga MUP, lumaban nga tayo sa gera, lumaban nga tayo sa NPA, na hindi tayo matakot mamatay. Ngayon, pag malapit na tayong mamatay, matakot pa tayo. Ha? Tingnan nyo yung nasa servisyo tayo. Ang isog natin, di ba? Mga mama, isog tayo. Ang iba nga, sobra ng isog. Ang akala niya, pag sundalo ka na, wala ka ng kinakatakutan, wala ka ng pakialam sa mga sibilyan. Yung iba lang, hindi ko lahat tinutukoy. Mga maisog tayo noon eh. Pero ngayon return na tayo. Naging talawa na tayo. Pero hindi lahat, sinugabi ko. Ang iba kasi, nag-relax na, mag-enjoy. Ito ang tanong ko sa ituloy pa ba natin ang ombudsman o hindi? Kasi kung wala mag-respond, hindi ko na ituloy. Kasi ako lang nagpapakabayani dito. Okay lang sa akin yung magpakabayani. Ang ibig sabihin, okay lang yan nakwan. Pero dapat ipagtanggol nyo ako. Nagbibigay man lang kayo ng moral support. Okay, mayroon pa isang balita ngayon, may mga nagtatanong sa akin. Tumawag sa kanila ang PGMC ngayon. Mayroon daw differential ng 2018-19. Bonus. Ano yun? So, ibig sabihin, may differential pa sila ng 2018, hindi nila bibigay. Mayroon pa palang naiwan na mga byuda. In 2018, differential is tapos na yun, naibigay na eh. So, ibig sabihin, may problema na naman pala doon. Yun ang hindi na-briefing sa akin nung nag-briefing or nakalimutan ko. Nakapokus lang ko sa manis ng 2000 to 2012. Doon lang, yun lang ang na-recall ko. Pero yung 2018-19, nakalimutan ko siguro na i-briefing rin sa akin yun na may munis sa bagay na yun. So, yung mga tumawag sa akin, ang inutos ko, tawagan nyo uli ako para ma-analyze ko, may balit ko kung ano yun. Baka pinagluloko na naman tayo. So, hindi. Ibig sabihin, binibigay rin kanila. Kasi mayroon tayong mga tanong ng differential ng 2019. Pero yung 18, hindi ko na maalala. Siguro, mayroon mga balo na hindi nabibigyan.
Dahil may question siguro sa papers or lahat question nila para katulad sa 2018, 2000 to 2012 differential. Lahat yung byuda questionable sa kanila. Sabi ko nga sa kanila, i-hold nyo lahat yan eh. 2 months hindi ibigay para i-require mo lahat sila ng requirements. Kaya nga lang, angabutin yung kaso. Yun yung problema. Ito, hindi kayo magkakaso kasi ang alibay nyo lang is kulang ng dokumento eh. Kailangan namin i-clear. Kailangan namin sigurado kami. Yun ang palusot nyo. Pensioner nga eh. Paano naging pension? Ha? Nagpipension niya, nagmamonthly siya eh. Ibig mo sabihin, 20 years na siya nagmamonthly. Ngayon nyo lang i-confirm kung lehitimo ba siya o hindi. Paano ngayon kung hindi siya lehitimo na find out nyo? Pagbabayaran nyo yung tao na 20 years, ay kalokohan naman ginagawa niyo. Minsan yung mga pensioner ng mga byuda, walang alam. Tanggap lang sila ng tanggap. Yun pala hindi nila pwedeng tanggapin yun. Adi nagbayad. Kasi yung sinasabi ko, pinafind out nyo kung lehitimo silang pensioner. Monthly nagpipension siya. Yun nga, ulitin ko paano kung 10 years siyang nagpipension tapos si fake pala siya, hindi siya qualified. So, ibig sabihin, dahil sa katangahan nyo, mananagot, kawawa yung byuda na yun na 10 years magre-refund sa gobyerno. Tatakutin nyo pa. Sasabihin naman ng mga taga-Pinying, ang galing ni Kalamitan magsalita. Hindi. Sinasabi lang natin, dinidiscuss natin ang tama't mali. Pero nandiyan kayo, i-scrutinize properly. Hindi naman sabihin natin perfect na maging perfect tayo. Kung may mali man yan, 1, 2, 3, 4. Pag naging 10 na yan, may katangahan na talaga. Di ba? Tapos ngayon, i-hold nyo yung pension nila, yung 2,000, halos lahat yan sila, 90% i-hold nyo ang byuda, 30% sa mga enlisted personnel, sa officers 10%. Dahil napansin nyo na hindi naman busy yung ATM nila, ibig sabihin may pera itong gagong ito, o nasa abroad ito, so, ihuli natin ito. Gamitin natin muna ang pera, pambayad sa kabila. Pero gamitin na. Bahala na kayo mag-isip doon sa gamitin. Okay, so much for that. Yun lang, paalala ko lang. Dito, ulitin ko, ang ating kababayan, they are more on politics, not in corruption, not incompetent in government. Ha? Politics rin ang problema. Kaya sabi nga ni Commander Dado, dapat baguhin muna ang sistema ng gobyerno bago natin ibalik sa dati. Kung si Vice President Sara ay maging Pangulo, maalis bang corruption? Hindi. Kasi walang bago. Nag-change lang na position eh. Wala pa rin. Ganun pa rin ang mga corrupt. Pero siguro maaaring mabawasan kasi hindi naman corrupt si Inday Sara. Pero ang problema, yung mga corrupt dyan, nahirapan rin siya kung nag-iisa lang siya. Parang gano'n rin sa ama niya, si Pangulong Digong. Hindi niya rin nakaya kasi ang daming magnanakaw. Iilan lang sila na lumalaban sa corruption. Halos 3 nga lang anti-corruption eh. Iilang libo yan na mga empleyado sa gobyerno. Ayun, Diyos ko. Tama na po. Gano'n na lang. Basta ang main topic ko dito is ayaw ng Pilipino ang pag-usapan ng corruption. Ang gusto nila politics lagi. Tama ba yun? O comment kayo. Kasi ang aming Commander Dado dito, corruption. Ang aming number 1 topic dito. Corruption. Yun, doon kami magtututok. Okay, salamat. Salamat sa lahat sa inyo. Salamat mga kasangkayan.